Mga kababayan, alas 4:13 na. Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ay, ang init. Ang init ba? Mamawis-mawis na daw ang bawat kasingit-singitan. Oo, grabe ano. Oo, tirik na tirik si Haring Araw. Pero okay lang. May mga balita naman tayo na makapagpapaganda ng Yun. inyong Yan. araw, ng inyong hapon, ng inyong buong linggo. Yun. At dahil na uuulinigan na po ninyo ang aming mga tinig, kayo'y nakatutok na naman sa ating programang Break Time at makakasama niyo po ako po si Thea Pecho Corpuz. Habang ating inintay si Lakay Mayor Deo Macalma, anyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil napakaganda ng bungad ng ating mga nagbabagang balita. Presyo po ng crude oil sa world market na nanatiling mababa. Inaasahang rollback, posibleng lumaki pa Yun. sa susunod na linggo. Sana Lord! Sana doble nung tinapyas this week, doble next week. Doble next week. Gusto ko Ay, yan. kung mas maganda kung triple, ano? Samantala, ito naman, panibagong transport strike sabay sa welga ng bayan. Ito raw po ay kinasa sa Abril 21. Sasalihan daw po ng may 4,000 tsuper ayon sa piston. Assassination plot laban kay Pangulong BBM at iba pang pasabog ni Ramil Madriaga sa kanyang testimonya iniimbestigahan ng NBI. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay nagpakitang walang sakit. Isang sako ng bigas maladambel na binuhat nang siya mamahagi ng libreng bigas sa Maynila. Foreign investors bawal ng may-ari ng mass media, security agencies at small-scale mining. Uganteng gaming tycoon Charlie Atongang naispatan daw sa Calabarzon, patong sa ulo natili naman sa 20 milyong piso. Philippine National Police Academy Director Major General Andre Dizon at 8 iba pa sinibak sa panibagong kaso ng hazing. 78 taong gulang na negosyante nasakip sa malahit na pelikula Nako. madugong engkwentro na anti-kidnapping operation sa Parañaque City kagabi. Samantala pagsisilbi ng search warrant sa Escalante Negros na uwi sa barilan 3 drug suspects patay. Renewal daw po ng driver's license at car registration na expired na ngayong Abril, pinalawig ng Land Transportation Office. Yan po ang ating mga headlines. Narito ng detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Nananatiling mababa ang halaga ng krudo sa world market para sa nakalipas na 3 araw na trading. Mula Abril 13 hanggang 15, nasa negative trend ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Batay sa pagtaya, ang halaga ng diesel ay nasa katumbas ng 16.80 pesos kada litro, 3 piso 20 sentimos kada litro ng gasolina at 2 piso 60 sentimo kada litro ng kerosene. At dahil may 2 araw pang trading ngayong linggo, maaari pang magbago ang figures. 2 araw pang trading ngayong linggo, maaari pang magbago nga ang figures o tumaas pa ang inaasahang rollback sa susunod na linggo. Yan ang inaasahan natin. Sana nga, bumalik na tayo sa pre-war na pricing para Yan. kumalma na ang ating mga bulsa. Yun. Pinaimbestiga naman ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang dahilan daw po ng hindi paglahok ng 3 gasolinahan sa Metro Manila sa 10 piso kada litrong fuel subsidy ng gobyerno. Bukod sa 3, isa rin ang nag-excuse muna dahil ginagawa umano ang kanilang gasolinahan.
Sabi ni Abad, 48 mula sa kabuuang 52 gas station sa Calangay, Maynila ang ngayon po'y accredited. 6 na ruta anyang aprobado ng LTFRB na mapasama sa Phase 1 ng programa sa rehiyon. Onboarded lahat ni Land Bank would be 48 gasoline stations in total. 3 ho yung nag-decline at yung isa nag-excuse din muna dahil under repair yung kanyang gasoline station at baka mahirapan siya mag-accommodate. But we will look into the 3 who declined para makita ho natin ang reasons why they did not participate nitong program. Yan po mga kaibigan, si Director Rino Abad ng DOE. Muli magsasagawa ng tigil pasada at welga ng bayan ng iba't ibang transport group sa Abril 21. Ayon kay Piston National Coordinator Cirilo Latoreno, isasagawa ito hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahang lalahukan ito ng higit sa 4,000 tsuper dito pa lamang sa Metro Manila. Binigyan diin naman ni Latoreno na hindi tinugunan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan nilang suspindi ang excise tax sa diesel at value-added tax sa langis. Anya, sa kabila ng 2 linggong rollback, hindi pa rin ramdam ng kanilang mga bulsa. Nangangamba naman ang mga jeepney drivers sa may sukat Parañaque na mauwi na lamang sila sa pangangalakal kung magiging 200 pesos per litro ang presyo ng diesel. Ayon po sa transport leader na si Johnny Boy Mahayag, mas marami sa kanilang pinipili ng tumigil sa kanilang pamasada dahil daw po ngayon pa lamang ay 300 pesos na lamang ang kanilang kinikita. Umabot na nga niya sa 100 ang hindi na bumibiyahe dahil naman sa sobrang taas ng presyo ngayon ng diesel. Masakit kung ilarawan ng leader ang sinasabit nila kaya nanindigan ng mga ito na patuloy na mag-iingay sa kalsada hanggat bingi raw po ang gobyerno sa kanilang panawagan. Nasa 80 hanggang 100 tsuper ang nagtigil pasada sa may sukat Parañaque. Dahil po sa MMDA Swift Traffic Action Group, ramdam ang epekto ng mga commuter. Siguro pag bumagos sa dalawang na siyang litong diesel mo, siguro kami mga driver naman, mga lakal siguro kami. Titigil na siguro kami, pag dalawang na siyang litong diesel. Sa ngayon ma'am, kumikita kami dati na 1,000 isang araw. Ngayon, pinakatas na nga 300 isang araw lang. May bigay na yung sa asawa namin. Masakit para sa amin ang pagsa sa diesel. Kumikita kami dati ng 1,000. Ngayon, may iwi na kami na 100, 200. Masakit po para sa amin. Kasi may mga anak din kami, nag-aaral. May anak na yung mga anak kami nangailangan din. Mga kaibigan, si Transport Leader Johnny Boy Mahayag. Samantala, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Biyayang Bigas para sa Maynila. Kasama si Mayor Isko Moreno, nakibahagi ang Pangulo sa distribusyon ng libreng bigas sa mga benepisyaryong working class na ginanap sa isang mall sa lungsod. Pinondohan ang programa ng Office of the President sa pamamagitan ng financial assistance to local government units o FALGU kung saan aabot sa 286 million pesos ang ibinaba para sa Maynila. Aabot sa 80,000 pamilya sa lungsod ang makikinabang sa programa na makatatanggap ng tig 10 kilong bigas kada 2 buwan. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na ikakasarin ang programa sa buong bansa at nauna lang anyang nagpatupad ang Maynila. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Itong programa na ito ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin ang lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. Samantala, sinong may sakit? Healthy naman ako. Sino nga ba may sakit? Healthy naman ako. Oy, magpagaling po yung mga Salamat. sakit ngayon dahil sa matinding init ng panahon. Ay, naku po, heat stroke. Ayan na, delikado diba? po. Dehydration. Lalo yung mga kapadyak natin, yung mga nagbabike dyan, ha? Yung sa eyes pa lang, di ba? Baka uso na nga rin yung sore eyes, mga yan. eye infection. Yan, naku, ingat po tayo. Pero heto, sinong may sakit? Yan po ang pabirong tanong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang binubuhat ang isang sako ng bigas.
na mistulang weights o dumbbell sa gitna ng pamahagi ng bigas sa Maynila. Nasa lungsod kanina umaga ang Pangulo para personal na saksihan ang paglulunsad ng libreng bigas program kasama si Yorme, si Mayor Isko Moreno. Sa gitna ng distribusyon, muling pinagpag at tinawag ho ni Pangulong BBM bilang fake news ang mga kumakalat na chismis na siya ay may malubhang karamdaman na sa pamamagitan ng pagbubuhat ng sako ng bigas na ginawa niyang parang dumbbell. Akala ko, Akala ko yung- ililifting niya, idodonsolweta niya si Mayor Isko eh. Oo. Di ba donsolweta yung pagka binubuhat? Oo nga. Oo. Iniisip ko yung akala ko yung mas malaki. Ilang, Yung 50 kilos. 50 kilos. Ilang kilos ba yun? 10? Maliit lang. Oo. Pero Pwede okay na. na rin. Uy, ganyan yung ginawa ko nung Oo. nagte-therapy Ah, talaga? ako. Yes, buhat-buhat. Nagbuhat ka ng sako Ganyan. ng bigas? Hindi naman 10 kilo. Hindi. Ano yun, tag 3 pounds each. Ay, Malaki-laki din. Mabigat Abay, din yun. Kahit paano mag-ehersisyo tayo. ha? Dapat. Nakalimutan natin. ha? Papahaba ng ating buhay. Ayan, yan o si Mr. President BBM. Samantala, kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senator Marcos na convicted at nakakulong si Madriaga at gagawin nito ang lahat para makalaya. Kaya naman ano ang kredibilidad nito para paniwalaan ang mga pahayag niya sa House Committee on Justice hearing sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ng Senadora. Sino siya, kung meron? Hindi ko alam kung sino man yung nasa likod niya. Igihan naman nila yung script. Kaya nga, dapat ko konsulta dyan. Hindi pwede yung ganun. At saka wala namang kredibilidad yung convict. Nakakulong yan eh. E di syempre, maski ano, sasabihin niyan para makalaya. Samantalang, yung mga lumaban para sa bansa natin ng mga Marines, ayaw pansinin. Ano bang storya ito? Samantala, inimbestigahan naman ng National Bureau of Investigation NBI ang mga seryosong banta at umunay planong asasinasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kanilang tinututukan ang pasabog ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara kung saan idinimpo niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na muna'y nagpaplano ng kudita o asasinasyon sakaling hindi bumaba sa pwesto ang Pangulo pagsapit ng taong 2025. Kasabay po nito'y sinisilip na rin ng NBI ang naging pahayag naman ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglulunsad ng Rage Coalition sa San Juan City. Magugunit ang tahasang sinabi ng Mayor na isang ulo lang ang kanilang kailangan at ito ay ang ulo daw ho mismo ni Pangulong BBM. Nakatagdang maglabas ng Bureau bukas ang isang memorandum para sa formal na investigasyon. Kasunod na rin ang pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro na mandato ng NBI na imbestigahan ang anumang death threats laban sa Pangulo maging sa sinumang ordinaryong mamamayan. Samantala, sa Calabarzon umano namataan ang gambling tycoon na si Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang sighting kay Ang ay nangyari noong nakalipas na 2 linggo. Sinabi ng kalihim na palipat-lipat ng hideout si Ang tuwing 3 hanggang 5 araw para makaiwas sa mga otoridad. Nasa 3 tao lang umano ang kasama ng gambling tycoon na itinuturong utak sa kaso ng mga missing sa bungero. Malakas ang paniniwala ng DILG Secretary na narito lang sa Pilipinas si Ang at darating din ang oras na siya ay matitsempohan ng batas. Si Atong Ang ay may pabuya o patong sa ulo na 20 milyong piso. Iginit nga po ni Interior Secretary John Vic Remulla na sa Pilipinas pa ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Sa panempo ng DCRH, sinabi niyang nakakuha sila ng kumpirmasyon na si Ang ay nasa Calabarzon. Anya'y palipat-lipat nga po si Ang ng lugar kaya hindi ito mahuli ng mga otoridad. Kinumpirma naman ni Remulla na mayroon ng Interpol Red Notice laban kay Charlie Atong Ang. Officially, meron na siyang red notice
lumabas na. Lumabas Hindi na. siya pwede lumabas. Okay. Oo, hindi siya pwede lumabas ng bansa. Pero sa info ninyo, andito pa rin talaga sa Pilipinas. Nagkaroon kami ng eyeball confirmation na sa isang lugar dito sa Region 4A. Nung nalaman namin, nag-organize kagad kami ng team, pinasok namin yung lugar. We missed him by a day or two. Pero andito pa siya. Narito. Ako. Hulihin niyo Sabi nung mga ako. sabi nung mga nakarinig, narito. Uy, may kumanta pauulanin talaga ang Metro Manila. Yes, walang problema. Yun ang umulan goal. ka na, kailangan natin umulan. Oo, buhos Huwag bagyo, na ulan. O, di ba? Pampawet lang ng lansahan kasi talaga napaka-dry. Oo nga Sakit eh. na sa mata. Mm. Oo, di ba? Tapos yung alikabok, Naku, talaga matindi. no, nakakahika na. Kaya nga naman, iba yung pag-iingat po sa inyong kalusugan. At ito ay pagpapatuloy pa natin, iba pang detalye ng ating mga balita. 78 taong gulang na negosyante nasagip sa madugong anti-kidnapping operation sa Parañaque. Naku, sa Parañaque talaga. Matindi yung baril ng kagabi. Talaga, baril. Tumagal daw ng 10 minuto, sabi nung bystander. Nakakatakot naman yan. Parang yung pelikulang Hit ni Al Pacino. Oo. Ha? Nakakatakot lalo sa mga Tapos may nakaka-witness. mga high-powered pa. Saka may mga tumama pang mga stray bullets sa iba't sa mga sasakyan. Meron bang ano dyan sa mga I ganyan? think may mga nasugatan din yata. Hindi, ang gusto kong malaman, halimbawa, naka-witness ka ng ganyan, may intervention ba ang DSWD para sa mental health ng Ay, mga so dapat naka-witness? lang. Lalo diba? na kapag mayroong mga sibilyan na, Yes. na biktima. Oo. At ito pa, puro karahasan ata itong mga magkakasundating balita. Pagsisilbi ng search warrant sa Escalante Negros na uwi sa barilan kung saan 3 drug suspects ang patay. Naku po. Naku. Kaya magbagong buhay na hanggat may Yes. pag-asa. Hanggat may panahon pa, di ba? Mhm. May bukas pa ang iyong buhay. Ano ba yan? Kailangan umulan. Magtatagpo rin to. Kaya nga Kailangan umulan. yun lang naman talaga yung goal. O, tinuha pa yung kulay natin. O, very Christmassy. O, tinuha yung kulay Oo natin, nga, no? di ba? O. Kayo nakatutok pa rin po sa break time. Sabi ng mga nagkakape, napaganon sila, napabulwak. Yung mga hinihigop-higop nilang kape. Sabi naman itong dalawang to, hindi na nagtagpo yung tono. Totono rin po, magpa-practice Kung pa kayo po. mag-alala. Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa break time. Ang oras, alas 4:31 ng hapon. Pilipinas, ang oras, alas 4:38 ng hapon. RH Break Time. Standby sa ating mga reports, iniutos ang mahigpit na koordinasyon ng maukulang o ng kaukulang mga ahensya sa LGUs para epektibong implementasyon ng fuel subsidy, diskwento sa pamasahe. Mamaya maririnig ang detalye kay RH14 Leth Narciso. Samantala, sibak sa pwesto ang pinuno ng PNP Academy at 8 iba pa dahil sa nangyaring hazing sa loob ng Academy sa Silang Cavite noong nakalipas na mahal na araw. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa nirelieve, epektibo ngayong araw si Philippine National Police Academy Director Major General Andre Dizon. Siya ay pinalitan ni Central Visayas Police Regional Office Director Brigadier General Redrico Maranan. Si Dizon ay ang 8 iba pang opisyal ay nahaharap sa kasong administratibo dahil sa kabigo ang i-report kaagad sa National Headquarters ang nangyaring hazing noong Biyernes Santo. Sinabi ni Tuanyo na Abril 3 nangyari ang insidente, subalit Martes na nang ito ay makarating sa kaalaman ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Samantala naman, nasa gipon ng PNP Anti-Kidnapping Group ang dinakip na ang kinidnap na 78 years old na businessman matapos ang madugong engkwentro sa mga kidnapper sa Parañaque City kagabi. Gayunpaman, patay ang 4 na suspect dahil naman sa shootout habang isa sa mga responding pulis ay nasugatan. Ayon po kay PNP Anti-Kidnapping Group Director Police Brigadier General Glicerio Cansilao, ilan daw po sa mga suspect ay dati manong pulis na natanggal sa serbisyo dahil sa iba't ibang kaso. Sa ngayon po ay nagpapatuloy ang paghanap ng PNP Anti-Kidnapping Group sa iba pang mga kasabwat ng mga namatay na suspect.
Sumuko sa Ermita Police Station ng isang pulis ng Manila Police District o MPD nang maiugnay siya sa nangyari engkwentro sa Macapagal Boulevard sa Parañaque City kagabi. Kinilalang sumukong pulis si Police Senior Master Sergeant Ronaldo Rangel Terrania Jr., 38 taong gulang na kasalukuyang nakatalaga sa PS5 at residente ng Sampaloc, Maynila. Batay sa ulat, lumitaw ang larawan ng isang rogue gallery sa official Facebook group ng himpilan kung saan isa umano si Terrania sa mga sangkot sa insidente. Pansamantalang nananatili sa kustudiya ng istasyon ng pulis habang hinihintay ang formal na turnover sa anti-kidnapping group para sa karagdagang investigasyon. Samantala naman, patay po ang 3 inihinalang sangkot sa illegal drugs habang sugatan ng isa pa sa isinagawang search warrants o implementasyon po ng search warrants sa Escalante City, Negros Occidental. Ayon po kay PNP Directorate for Operations, Acting Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., nagsasagawa daw po ng operasyon ng mga pulis laban sa isang high-value drug target ng mauwito sa Barilan, kung saan namatay ang pangunahing suspect matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Dinggin na natin ang mga reports mula sa Malacanang. Iniutos ang mahigpit na koordinasyon ng kaukulang mga ahensya sa LGUs para sa epektibong implementasyon ng fuel subsidy, diskwento sa pamasahe at iba pa. I-detail mong balitang yan, RH14. Lef Narciso, Miss Lef. Si PRA, inatasan ni Executive Secretary Ralph Recto ang Transportation at Energy Departments na paigtingin ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa DILG para epektibong maipatupad ang pagbibigay ng ayuda sa mga operator, tsuper at mga pasahero. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing maayos at mabilis ang paghahatid ng tulong. Kabilang dito ang 5,000 pisong pantawid pasada fuel subsidy program, 10 piso kada litrong diskwento sa mga gasolinahan, service contracting program at ang 20% na bawas sa pamasahe ng mga commuter. Pinulong ni Recto ang kaukulang mga ahensya para plansyahin ang mga detalye ng implementasyon ng mga programa. Pangalagaan niya ang papel ng mga LGU na may listahan ng mga pangalan at may kakayahang tukuyin ang kanilang mga residente na nasa transportation sector at nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Ito sila Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, maraming salamat, Let. Samantala, meron po tayong update mula po sa Senado. Mga lumagda sa... Samantala, standby kay Lakay Raymond. Atin mo nang alamin ang update mula sa Kamara. Vice President Sara Duterte hinamon na ibalik ang 73 million pesos na disallowed funds para patunayan ang pananagutan. Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea, dapat lang ibalik ni Vice President Sara Duterte ang 73.2 million pesos na confidential funds na hindi panayagan ng Commission on Audit para patunayan ang kanyang pananagutan. Anti-House Deputy Speaker Paulo Ortega Ditis. Kung talagang may pananagutan si VP Sara, mas mabuting isole ang pondong pinababalik ng COA. Sabi ni Ortega, dapat siyang managot sa pera ng bayan na ipinagkatiwala sa kanya at kilalanin kung saan nagkulang sa proseso. Nakapalaw dito sa Notice of Disallowance ng COA sa confidential expenses ng Office of the Vice President mula December 21 to December 31, 2022. Saklaw ng pondo ang 69.7 million pesos sa rewards at 3.5 million pesos sa equipment expenses, kabilang dito ang tables, chairs, computers at printers. Sabi ni Ortega, hindi ito barya at sa hirap ng buhay ngayon, inaasahan ng taong bayan na bawat sentimo ng pondo ng gobyerno ay maayos na naipapaliwanag. Dagdag pa ni Ortega, may pattern at paulit-ulit ang disallowance. May sinasabi ito sa paraan ng paghawak sa pondo ng bayan, kaya dapat lang ibalik ang pondong pinasusoli ng COA. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, nilagtaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Number 113 na nagtatakda ng ika-13 Regular Foreign Investment Negative List o RFINL na naglalaman ng updated rules sa foreign ownership sa ilang mahalagang sektor ng negosyo. Kabilang sa mga sarado sa foreign investors ang mass media, private security agencies, small-scale mining at iba pa. Mayroong ding mga sektor na may limitadong foreign ownership tulad ng advertising, retail trade na mababa ang kapital, public utilities, educational institutions, commercial fishing vessels at condominium ownership. Pinayagan naman ang mas mataas o hanggang 100% foreign equity sa operasyon at pamamahala ng telecommunications kung may reciprocity o kaparehong pribilehiyo para sa mga Pilipino sa bansang pinanggalingan ng investor. Layunin ng bagong listahan na luwagan pa ang ilang restriksyon sa dayuhang pamumuhunan sa bansa habang nananatiling nakalaan sa mga Pilipino ang ilang piling negosyo at industriya. Samantala, patuloy naman ang paglago ng padalang pera ng ating mga kababayang OFW matapos umabot sa halos $2.8 billion ang cash remittances nito pong Pebrero taong 2026. Ayon po sa pinakauling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na itala sa $2.79 billion ang cash remittances para sa buwan ng Pebrero. Sa kabuuan, umakyat po sa $5.81 billion ang napadalang pera mula January hanggang February 2026. Mas mataas daw po ng 3.1% kumpara sa $5.63 billion sa kaparehong panahon noong pong nakalipas na taon. Natili pong pangunahing pinanggagalingan ng remittances ng ating mga kababayan mula po dyan sa Amerika. Kasunod po ang Singapore at Saudi Arabia. Samantala, pinaiimbestigahan ni Senator J.V. Ejercito ang nararanasang oversupply ng asukal sa bansa dahil sa sobrang importasyon. Sa inihain niyang Senate Resolution 369, binigyan diin ng senador na gaya ng mga magsasaka ng gulay at palay, lugi na rin ang mga magsasaka ng tubo dahil sa bagsak na presyo ng kanilang produkto. Ayon kay Ejercito, nagpapabagsak sa farm gate nito ang labis at maling timing ng pag-angkat ng asukal. Giit ng senador, kailangang reviewin ang mga patakaran sa importasyon, partikular ang dami at schedule ng pagpasok ng supply para maprotektahan ang mga lokal na manggagawa. Batay sa record, tumaas ang supply ng asukal nitong Marso at sa mahigit na 668,000 metric tons kumpara sa mahigit 568,000 metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakikilos naman ng LTFRB, Land Transportation Franchising Regulatory Board, para pakiusapan ng mga operator ng TNVS at MC Taxi na pansamantalang ibaba ang premiums at commissions sa harap po ng oil price crisis ngayon. Sa pagpapatuloy ng hearing ng DECA Tri-Committee o Legislative Energy Action Development Council ng Kamara, inatasan po ni Lead Council Chair Miro Kimbo ang LTFRB na kumilos kaagad. Ayon po kay Kimbo, kapag naipatupad ng LTFRB ito, ang magiging batayan para may baba hindi lamang ang base price kundi maging sa komisyon. Binigyan din ni Kimbo sa LTFRB gawin ang kanilang tungkulin para hindi dumating sa punto na wala nang mamasada sa panahon na kailangan ng publiko ang serbisyo ng TNVS at MC Taxi. Samantala, pinalawig ng Department of Transportation ang lisensya at registration ng mga sasakyan na nakatakda sanang mapaso ngayong buwan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na sakop ng 3 buwang extension ng driver's license, conductor's license at student permit na mag-expire simula Abril 20. Ginawa ang direktiba bilang tugon sa gitna ng krisis at deklarasyon ng National Energy Emergency upang makatulong sa mga motorista. Kasabay nito, tiniyak ng LTO Chief na hindi papayagan ang mga non-appearance schemes sa pagre-renew gaya ng mga fixer. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Pong extension of validity of registration, driver's license, conductor's license, student permit na mag-i-expire po ng April 2026. So meron pong 3 months yan. So yung mga kababayan nating hirap
hindi po kayo mape-penalty, pwede nyo pong gamitin yan 3 months. Lalong-lalo na yung mga nagbabiyahe ng mga pampubliko, yun pong mga nagbabiyahe ng mga pangunahing produkto natin, agrikultura, malaking tulong po sa kanila yan. Umarangkada naman ang Puro Kalusugan Program ng Department of Health para sa mga magsasaka, mga tsuper, tricycle driver at barangay health workers sa bansa. Isinagawa ang programa sa tanggapan ng DOH sa may Rizal Avenue sa may Santa Cruz, Maynila, kung saan tinatayo pong nasa 250 individual mula sa iba't ibang sektor ang maseserbisyuhan. Kabilang po sa mga dumalo ang mga jeepney driver na miyembro po na iba't ibang transport group, mga tricycle driver, gayon din ng mga magsasaka mula po sa Nueva Vizcaya at mga barangay health workers mula sa Maynila. Ilan po sa mga serbisyong inalok ng DOH ay libre. Uy, libre. Libreng check-up. Yun, tama naman. Meron din pong PhilHealth membership registration. May libre din. Na? Dental services. Uy, nakapagpabunot. Libre pa. Ano pa? TB screening. Uy. At libreng HIV screening. Yun. Bukod dito, tumanggap din ng isang sakong bigas. Nice. Wow! Groceries at mga gulay ang bawat dumalo bilang bahagi ng sinusulong na health program ng Department of Health. Salamat po. At balik sa full operation ng LRT-1 matapos magkaroon ng technical fault kaninang umaga araw ng Huwebes. Ayon sa engineering team ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, naayos na ang problema nito lamang alas 2:13 ng hapon. Kung kanina limitado ang biyahe sa ilang stasyon, ngayon ay normal na lahat ng linya mula Dr. Santos Station hanggang Fernando Poe Jr. Samantala naman, meron tayong report mula kay Noche Cacas, Pinoy rapper at 6 na iba pa arestado dahil sa manoy illegal possession of firearms and drugs. Report mula kay RH27, Noche Cacas, Noche. Lakay Ray at Abis Teya, sinalakay ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang bahay na manoy nag-iingat ng illegal na baril at may nakuha pang droga sa barangay Laging Handa, Diliman, Lungsod, Quezon. Arestado ang isang Pinoy rapper at 6 pang kasabwat matapos silbihan ng search warrant. Kilala mo na arestong sila alias Abi, Ryan, Mika, Roger, Leon at Jan at isang babaeng si alias Ye. Nakumpiskahan ng mga ito ng 11 cartridge na may lamang liquid marijuana, 4 na plastic sachet na may lamang powder na pinaghinilaan cocaine at paraphernalia ng marijuana at maging ang 9mm caliber na baril na may magasin at mga bala. Tinitiyak naman ni Police Colonel Jan Kiagi sa IDG NCR Director sa publiko ay may matatag ang kanilang pagpapatupad ng mga batas at natiling matatag sa laban nito sa mga loose firearms, gun runners at mga gun for hire group sa bansa. Arit sa 27, Nochikakas sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, dumako na tayo sa Senado. Mga lumagda sa Senate Blue Ribbon Partial Committee Report hinggil sa flood control anomaly. Nadagdagan na. Idetalye mo balitang yan, RH28, Raymond Dagpaas. Raymond! Ms. Teya, malapit nang makuha ang kailangang bilang ng mga signatures pabor sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga anomalyang flood control projects. Ito ang inanunsyo ni Senate President Pro Tempore Pangilo Lacson na siyang chairman ng komite. Matapos itong madagdagan ng 2 mula kina Senate President Vicente Tito Soto III at Senador Erwin Tulfo. Dagdag ito 4 na sina Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rizal Tiveros at Lacson. May 2 kasamang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee ang nagpahayag ng kahanda na lumagda sa partial committee report. Kung sakali ay naging 8 na, ang pirma sa report ay sana lang ang kailangan maabot ang 9 para mai-report ito sa Senate plenary. Sinabi ni Lacson na hindi siya maninikluhod sa mga kasamaang senador na pumirma dahil nire-respeto niya ang kanilang desisyon. Nauna na nagpasabi ang Senate minority na hindi lalagdas sa report dahil meron na silang sariling minority report. Habang ang ibang miyembro ng mayorya ay pinakikiusapan ng mga kasamahan dati sa mayorya din na huwag lumagdas sa report. Ilan sa mga senador ang inirekomendang kasuhan at investigahan dahil sa mga anomalyang flood control project.
Ito si RH 20, Raymond Advance para sa DPRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala sa ating pong break time global news, siyamang patay, 13 sugatan sa bansang Turkey matapos mamaril ang isang 13 anyos Naku, bakit may hawak na baril ang na isang estudyante. estudyante ba sa naman Turkey yan, nagmass shooting naman sa Turkey. Naku. Turkey. Ayan, Turkey Ating alamin sa report ni James Galange. James. Tinatayang na siyam na katao na sawit 13 sugatan matapos magpakuwala ng balang sang 13-year-old estudyante sa kanilang paaralan sa Kahramanmaraş Province. Ayon sa ulat, laking gulat ang mga gurot ka mag-aral ng grade 8 student nang biglang maglabas ito ng barel na pinuwala ang pagmamayari pa ng kanyang magulang. Nabaril naman ng estudyante ang kanyang sarili sa insidente habang kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ng dating nitong ama. Kasalukuyang nasa ospital ang 6 sa mga sugatan na nasa kritikal na kondisyon. Kinumpirma naman ng kanilang Interior Minister na may personal na dahilan ang naging pag-atake ng estudyante at bawiin ang naunang hinala na isa raw umunitong terrorism attack. Samantala, ito na ang kalawang insidente ng school shooting na naitala sa Turkey makaraan lamang ang 2 araw. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa ating break time sports. Jimmy Alapag tinapos ang halos 5 taong karera sa Sacramento Kings. Ito tayo mabalita, Millie Borja. Formal nang nagtapos ang pananatili ni PBA at Gilas Pilipinas legend Jimmy Alapag sa Sacramento Kings matapos ang halos 5 taon sa NBA organization. Sa pamamagitan ng social media, inanunsyo ni Alapag ang kanyang pag-alis at nagpasalamat sa Sacramento para sa pagkakataong matupad ang matagal na niyang pangarap na makapag-coach sa NBA. Unang sumali si Alapag sa Kings organization noong 2019 sa pamamagitan ng G-League affiliate sa Stockton Kings. Noong 2023, na-promote siya bilang player development coach ng Sacramento Kings sa ilalim ni head coach Mike Brown. Sa kanyang pananatili sa koponan, nakatrabaho ni Alapag ang ilang NBA players at lalo pang nahasa ang kanyang karera bilang coach. Bago ang kanyang NBA coaching journey, nakilala si Alapag bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa PBA, kung saan nanalo siya ng 6 na kampyonato at 2 Finals MVP awards. Hindi pa inaanunsyo ni Alapag kung ano ang susunod niyang hakbang matapos lisanin ang Sacramento Kings. Samantala, nagtapos ang Kings sa 2025-2026 NBA season na may 22-60 record, isa sa pinakamababa sa Western Conference. At siya ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating pong break time showbiz, Miss Sharon Cuneta at Barbie Fortesa, magkakasama raw po sa isang serye sa unang pagkakataon. Hulaan mo kung ano yung theme song. Ano yung theme song? Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong kanta ni Miss Sharon yan. pagmamahal. Ewan ko lang. Gusto ko lang kantahin talaga ng patay. Parang mula na talaga eh. Sige, go! Sige pa! Maluwag-luwag pa oras. Wala pang alas 5. Pero ito muna. Miss Marian Rivera gaganap daw po na President's Mistress sa kanyang comeback project. Kaya ating alamin ang report mula kay Miss Angelica Cosme. Dream come true para kay Barbie Fortesa na bumida sa isang serye kasama si megastar Sharon Cuneta. Ang kapuso primetime princess, excited na raw makatrabaho si megastar na dahilan niya kung bakit niya pinangarap maging aktres. Pinamagatang Honor Thy Mother ang family drama na pagbibidahan ng dalawa kasama sina John Estrada at Khalil Ramos. Maging si megastar, excited na rin daw sa pagsisimula ng kanilang shoot. Samantala, kung sina Barbie at Shawi magiging mag-ina sa serye, si Marian Rivera naman gaganap bilang journalist at President's Mistress sa kanyang comeback project na Behind Closed Doors. Ayon sa kapuso primetime queen, something new para sa kanyang upcoming mystery drama, gayong first time niya raw gagampanan ang ganoong role. Kabilang naman sa cast ng Behind Closed Doors ang kanyang mister na si Ding Dong Dantes at Jillian Ward. 2024 pa nang huling bumida sa isang teleserye si Marian Rivera. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa ating programang Break Time. Salamat po. Nakasama niyo po. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Tracy Bayan para pa rin po sa DZRH. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras alas 5 en punto.